Mga kabayan, hindi nagpatinag si Batangas Representative Leandro Libiste sa pananakot sa kanya at sa plano ng kapwa niya mga mambabatas na sampahan siya ng ethics complaint dahil sa di umano ay sa pilitang pagkuha niya ng mga files o dokumento kay yumaong DPWH Yusek Cabral. Ayon kay Libiste, mas maganda nga at pabor ito sa kanya para mailantad na niya ang lahat ng mga nangyayaring kabalbalan at talamak na korupsyon sa Kongreso. Sa isang interview, ibinunyag ni Libiste na hindi naman seryoso ang Kongreso sa pagsugpo ng korupsyon na nangyayari sa Kamara. Ang gusto lang nilang gawin at palabasin ay i-control ang investigasyon sa maanumalyang issue sa flood control dahil lahat ng mga congressman ay nakikinabang dito. Gustong-gusto kong i-ethics nila ako para may oportunidad ako na ilabas lahat ng mga alam ko tungkol sa mga gawain sa Kongreso. Kasi alam niyo sir, nung Lunes, gusto ko sana mag-privilege speech. Pinatayan ng mikropono, tapos nag-adjourn ng session in less than 1 minute. Kaya mabuti po, i-ethics nila ako para pwede akong magpahayag ng pahayag na lang sa Kongreso. Yung sinasabi ko po kay Congressman Redon, ang kanyang party list, Bicol Saro, ay may 150M insertion sa 2025. Dalawang road project, 75 million pesos each. Meron din po insertion sa 2026 kasi kaming lahat ay hiningan ng submission ng at least 150, yung mga party list nga po, 160M per party list. At mukhang pag pinapahayag ko ang mga ito, maraming mga nagagalit na nabubulgar ang kanilang pinagkikitaan. Kaugnay naman sa kontrobersyal na Cabral files, ipinaliwanag ni Libiste kung bakit gustong-gusto niyang kuhanin ang mga dokumento kay dating Yusek Catalina Cabral bago pa ito umalis sa DPWH. Aniya, noon pa man ay napansin na niya na posibleng magkaroon ng cover-up o manipulahin ang mga files na hawak ni Cabral kung saan ay nasa listahan umano nito ang mga pangalan ng mga mababatas at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno na tumatanggap ng milyon-milyong piso mula sa budget insertion. Pero hindi lang pala pagre-resign ang nangyari kay Cabral, kundi ang tuluyan na siyang nawala sa mundo. At bago pa man nangyari yon ay nakuha na ni Libiste ang naturang dokumento. Pinapakita nila na ayaw nila talagang sugpuin ng korupsyon. Gusto lang nilang i-control ang investigation. Kaya ko po naisip noon pa na importante na makuha ang files bago umalis ng DPWH si Yumaong Undersecretary Cabral dahil ang potential for cover-up and for others to alter the files is great. Ngayon, hindi naman pagdiniwala ng kopya ng files ko kung hindi tugma ng lahat ng ibang mga files. Pero kung maraming mga may kopya ng file, tapos yung file na ilalabas ay iba, pwede nating ngayon i-check and balance kung inalter yung laman ng file. Sa ngayon mga kabayan ay patuloy na nagiging mainit ang usapin sa Cabral files dahil hindi nila kayang patahimikin si Congressman Libiste upang pagpatuloy ang kanyang pagbubunyag sa mapang-abusong paggamit ng kapangyarihan ng mga congressman at patuloy na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ano ang masasabi mo dito kabayan? Sama-sama nating panuodin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon.